sa Santa Maria, sobrang saya namin lahat. Kasi, kumbaga, unang laban namin yun ng 13 banda, then nag-dance lang talaga ang banda 14. Sa bangkal yata yung Lahat bangkal mo. ng awards nakuha talaga ng banda 14. Then, Nakakatuwa kasi nga naranasan kong magpatay ng banda. Pinapatay ko talaga yung bombo. kasi from ibang banda nga kasi ako. So, syempre, takot ako makisalamuha sa kanila dahil nga Makabulihin. oo, baka mabully ako, ganyan. Nung unang sama ni Juby, syempre ano ko, naririnig ko na magiging exhibition. So parang ang ano ko, ayokong padaig. Oo. Kasi, syempre nung time na yun, nagkawatak-watak nga yung banda, yung mga kasama namin. So mahirap para sa amin yun. Nung time na, syempre, sa time na nung nasa banda ako, medyo nabully talaga ako. Pero, ang tinignan ko kasi doon, yung owner ng TV, Tita BBN TV. Kumbaga, sobrang bait. Yun. Hi everyone! I'm Jubilin Guidote, former majorette ng Banda 14 for 15 years. Okay. So 2003, galing ako kasi ng ibang banda. Tapos, ninong at ninang kasi sa kakasal ni Mama at ni Papa si Tita Baby, yung owner ng Banda 14. So nagalit siya na bakit sa ibang banda ako kasama. Ayun, wala na akong choice. Binigyan nila ako ng uniform, agad-agad. Pasko nun eh. Tapos kasama na agad ako ng 2930 sa Betis, Pampanga. Yun. So, doon ako nag-start sa Banda 14. Hi, I'm Ana Marie Igoy. Dati akong member ng majorette ng Banda 14. Ako naman, nung tita ko kasi, friend niya si Tita Pearly. In-invite niya kami na baka gusto naming tatlo ako, si Lot, si Chichengwa na mag-majorette. So, ang unang start namin before is Betis. Doon kami unang nag-assist eh. Hi, I'm Rosemary Koy. Call me Lot. Then I'm majorette ng Banda 14. Sabay-sabay pala tayo. Sabay-sabay. Yun, same din sa kanila kung kailan ako nag-start ng Banda 14. Age 17 or 18. Ay, 17 or 16 ako nag-start. Ako 15 ako. Bata ka pa nun. Away to? Yung unang karanasan ko, which is yung Betis nga, unang sama ko sa Banda 14, sinalang agad nila ako sa laban ng solo exhibition. So, hindi ako prepared. Pero since na-train naman ako ng mga tita ko, ng mama ko, ayun, na-deliver ko naman ng maayos yung solo exhibition. Ayun, kasi dati hindi ako sanay maglakad ng malayo. So, parang naging challenge sa akin na yung unang sama ko is Betis. Parang ganito pala kahirap to. Mainit, iitim ka. So, parang sa akin parang ano ba yan? Pero okay lang kasi nag-enjoy ako kasama ng mga kasama ko sa majorette. Pati sa banda. Sa akin naman, nung unang experience ko, nung bago lang ako sumama sa Banda 14, medyo, challenge. Kasi, baga lalakad ka nga na malayo, like, sabi ng ate ko. Then, yung pagpunta mo sa mga bahay-bahay, syempre, kakain kayo. Tapos, yung pagligo, especially sa pagligo, yan. Hindi siya ganun kadali na maliligo kayo ng sobrang bilis, mag-aayos kayo, mag-makeup, yun. Yun yung naging challenge sa unang experience sa Banda. Meron akong dalawa. Yung una, yung unang laban ko, unang sama ko sa Santa Maria, yung festival ng Santa Maria. Tapos nag-champion ako doon. So, unang salang ko doon sa lugar na yon. Tapos,
natatandaan ko, ang kalaban na banda namin is parang 13 na banda yon. Tapos ako yung nag-champion sa solo Naman, majorette. that time kasi, ala na si Juby, si Lotlot, ako lang nang iwan na majorette. So, no choice sila kasi ako na pinag-lead nila. So, para sa akin, nakakatuwa kasi nga, naranasan kong magpatay ng banda. Pinapatay ko talaga yung bombo. Ayun. Tugtog. Yung tugtog, gano'n. Tama na may ano ko. Para lagay sa Natanggal. Kasi naman, Yung experience ko sa banda before, nung tumugtog, ayun, sinabi nga ni Juby na sa Santa Maria, sobrang saya namin lahat. Kasi, kumbaga, unang laban namin yun ng 13 banda, then nag-grand slam talaga ang banda 14. sa bangkal yata yung Lahat bangkal mo. ng award is nakuha talaga ng banda 14. Then, yung unang hindi ko makakalimutan is kami sa Tarkan Baliwag. Tumutugtog kami, talagang, parang exhibition talaga lahat ng majorette. At tumutugtog yung kabilang banda, tumutugtog ang musiko ng banda 14. Then, alam mo yung, siyempre, sa sobrang tapos na. So, tapos na yung mga paanda. Pinatay ko yung banda. Tapos, may isang babae And na it's dead. bending siya. Sorry na agad. Yan, ang experience na hindi ko makakalimutan sa banda 14. Pinasok mo talaga. Hindi ko talaga siya makakalimutan. Tapos sa panood niya, no? Oo. Pili pala yun. Pini po yung pangalan niya. Kasi from ibang banda nga kasi ako. So, syempre, takot ako makisalamuha sa kanila dahil nga, Nakabulihin. oo, baka mabully ako, ganyan. Tapos, hindi pa pala ako yung nag-lead nun. Iba pa. Pero, Hindi, yun. si Kuya Richie yun. Oo, si Kuya Richie. Band major. Pero, ayun, ano lang ako, medyo ilag lang ako sa kanila kasi nga, galing ako ng ibang, kalaban kasi na banda ang pinanggalingan ko. So, feeling ko anytime, mabubuli ako, which is hindi naman. Nung unang sama ni Juby, syempre, naririnig ko na magaling mag-exhibition. So, parang ang ayokong padaig. Kailangan, din ako. Yung dati nung una, Competitive ganun. ka, girl. Competitive yun. Parang sabi ko, kailangan matuto rin ako mag-exhibition. Saka, syempre, parang, ayun nga, yung parang naging kalaban namin siya. Parang, yun ang parang threat. Parang ganun, para sa amin. Since kakilala ko na talaga si Juby nung pa lang kami, drum and lyre yun. Kumbaga yung mga nakasama ko na, syempre sa mga musiko, kumbaga yung unang ko sa kanila, parang medyo may takot kasi syempre, kumbaga, hindi naman, dalagang Pilipina tayo, charot! Dalagang Takot tayo Pilipina. sa mga lalaki. Syempre, kumbaga sa banda 14, syempre, pag matutulog, kumbaga, lahat kayo magkakasama sa isang school. So, yun yung isang part na hindi makakalimutan. Yung Unang experience. Expression. Oo. Yun, takot. Takot at the same time, may question or excited. Yun. Oo. Yung may sinampal siya. Tala siya. Parang every time na magkakasama kami, lagi ito pinag-uusapan namin. So, may sinampal ka? Sa may barihan. Sa Kaya malolos. Yun lang yun. Yun lang yun. Oo. Kasi, syempre nung time na yun, nagkawatak-watak nga yung banda, yung mga kasama namin. So, mahirap para sa amin yun. Pero, napipigilan kami kasi yung banding namin. Kaya, pinagpatuloy namin. Kaya, tumagal kami ng banda. So, sa akin naman, nung time na, syempre, sa time na nung nasa banda ako, medyo nabully talaga ako. Pero, ang tinignan ko kasi doon, yung owner na si Tita Bibi and Tito Paul. Wala. Sobrang pait. Yun. Naiyak na siya. Ako wala. Kung pwede nga lang sumama ko, sasama pa din ako. Totoo. Siya. Ako kasi tahimik lang. Silo, tahimik yan. Si Ana, ang binansagang
Poodle. Oo, si Pudi Dal. Poodle kasi lagi siya ano Si dito. Kuya Alan nagbansag sa akin nun eh. Hmm. Shoutout sa'yo, Kuya. Sino pong pinaka-seryoso sa inyo tumikot? Siya. Ako. Pag kasi, ang tagal ko kasing leader, so pag di nila nakukuha yung sayaw na inaaral ko, di sila pwedeng maupo. Di sila pwedeng kumain. Di sila, kailangan makuha nila yun, kahit abutin kami ng hanggang gabi. Hindi namin natatapos kasi nga ayokong seryosohin. Siya naman, ayaw niyang seryosohin, so inaabot kami ng hating gabi. Oo. Kaya, Buti na lang hinatid tayo nila Tita Baby. Oo. Oo. Yun ang best Yung part van. talaga. Ano bang van yun? Delica? Oo, yung best part is Delica van. Bata ka pa nun. Ganito ka pa lang nun. Tampuhan. Madalas. O siguro dahil nung banda kasi kumbaga sa practice, may mga masasabi na ano ba yan? Hindi mo step. Ano ba yan? Ganito lang kasi yun. Ganito lang kasi ng baton. That time, syempre, balibag mo, sa ulo mo. Either sa ulo mo o sa ilong mo. At kumbaga, Ako na ano sa ilong. kasi parang, ikaw kaya mo yan eh. Parang may mga ganong Mm. instances. Pero, yun, naayos din naman. Pag uwi na kasama sa van. Siguro kasi dala na lang din ng pagod. Pagod. Kaya minsan nagsasabay-sabay. Pero nagiging okay din naman. Saka hindi, lahat naman ng samahan, may mga ganun tendency. Pero syempre, gawa nga nung matagal na kayong magkakasama, magkakaibigan, na ayos talaga. In right time, right place, Right moment. right moment. Si Tita Baby, tsaka si Tito Boy talaga. Bakit? Kasi kung hindi nila ako biniglang pilit na isama, hindi ako mag-grow. Like, kasi nung paglipat ko ng Banda 14, yun nga, nabigyan ako ng chance na mag-solo exhibition. So, natuto akong humarap sa maraming tao. Ayun, nadala ko siya hanggang TV. Hindi na sa court, hindi na ako sa ganyan. Hanggang buong mundo na yung nanonood sa'yo. So, yung confidence na boost talaga. Sa akin, yung kahulugan ng Banda 14, alam mo yung dumarating na sa punto na sobrang liit lang ng kita. Pero, still nag-i-stick pa rin yung isa't isa na, hindi, magkakasama pa rin tayo kahit, alam mo yung parang, sasahod ka ng 300, pero dahil sa iniingatan mo na samahan, yun yung ikikip mo. Kaya sobrang saya na kahit konti lang yung kinikita mo, may mga kasama ka na masayang kasama. Yun. Ako naman, yung Banda 14, naging bread and butter ko dati yan. Kikita kang 500, kasi pa lang ako noon, 15 years old. Baga, naranasan kumita ng pera na, ang sarap palang kumita ng pera. Tapos, yung samahan na parang pamilya. Kaya parang, yun nga, yun yung pinaka ko sa Banda 14. Ako naman, ang biggest impact sa akin ng banda is yung, magkakasama pa rin kami hanggang ngayon dahil sa banda. Ayan. Plus, kasama pa rin namin si Ichi, Si Aba. ayan. So, meron May talagang na buong solid, Samahan. solid na samahan. Dahil yun sa banda. Sa akin, kasi since na naglalakad ng, kumbaga yung yung pagod na nararamdaman or yung tiyaga ng musiko, majorette, ng lahat ng membro, ng may-ari, yung sipag at tiyaga. Dinala ko yan hanggang dito nung nag-work ako sa Honda Cars or sa ibang bansa. Tinanong ko na, what more na sa Honda, sa Banda 14. Kumbaga, nilalakad ko yung sobrang layo. Sobrang hirap ng ganon. Kumbaga, sa ganitong trabaho ba hindi ko magkakayanin? Kumbaga, yung laging advice ng owner na si Tita Baby sa si Tito Boy na kung hindi ka magbibigay ng pagmamahal sa trabaho mo, hindi ka mag-grow. Iyon ang pinano namin. Tama yun. Kumbaga, yung maging matyaga sa trabaho. Oo. Yun lang. Totoo. Ako din, yun din. Tsaka yung pagiging on time, kasi dati sa Yes. banda, pag hindi ka on time, iwan ka. So, Oo, kailangan iwan ka hanggang ng ngayon, banda. pagka ang call time is 6 a.m., kailangan mga 5:30 nandun na ako. Para hindi lang ako maiwan. Para hindi ka nasa dulo ng jeep. Hindi, saka pagtitinginan ka. Ha? Late Oo. siya. Sasabihin talaga sa'yo, late ka. Yellow paper na yan. Yellow paper na yan.
memorable sa akin nung naging banda 14 ako. Nagkaroon ng audition sa Wawawi pa yon, nasa Channel 2. Wawawi. Sinama niya ako. As in, alam mo yung lumuwas kami, hindi ko alam kung sino pa kasama natin that time. Tapos si Jubil ako yung napili. Tapos nandun ako sa gate, nanonood akong ganyan. Sabi ko, pwede pa bang mag-audition? Eh, syempre, nandun ako sa part na gusto ko makita si Kuya Will. Tayo jacket yan! Ayan, susundan ko yon kasi yung isa pang most memorable sa akin is, yun kasi yung una, tapos may pangalawa pa. Tapos nung pangalawa, nung natanggap ako sa audition, tumawag ako kay Tito Boy. Sabi ko, Tito Boy, sabi ko, may problema po ako. Sabi niya, ano yon? Sabi ko, kailangan ko po ng membro bukas. Nahihiya kasi akong magsabi sa members kasi nga, hindi ko naman alam kung mananalo, baka mamaya wala akong maipakain sa kanila or wala akong maibigay sa kanila. Alam mo yung mga ganun. Alam mo, siya talaga yung tumawag sa lahat na, samahan niyo si Juby, maglalaro siya. Will to win naman to. Will to win. Sa Will to win naman. So, nagulat ako, sobrang natouch ako kasi ang sumama sa akin na members is 20 plus. Kasama ka nun, di ba? O, bata pa siya nun. Oo, 20 bata. plus. Tapos, alam mo ba kami nanalo? Oo. Tapos, tuwan-tuwa si Kuya Will dun sa, Boom, tarat-tarat. hindi, ang tinugtog nila is yung, hey, Alam ko kasama ikaw. hey, baby, Si JJ. ha, Diba? I wanna know. Kasama Would you sila be JJ my kasi sila yung bata. Oo. Kaya natuwa din si Kuya Will kasi nga, may mga batang Ayun. Bata. So, yun yung isa pa na most memorable sa akin. Kasi, hindi ako napahiya din sa pagtulong sa akin, Tito Boy, sa pagsama sa akin ng mga banda, ng mga members na sobrang dami nila. Nanalo naman kami. Ayun ang ending, kumain kami sa Jollibee. Jollibee and Lex. Yun lang. Kumbaga, rumespeto sa matatanda. Rumespeto sa rumespeto sa nakakaano sa'yo. Kumbaga, Nakakaangat. Ano? Nakakaangat. nakakaangat sa'yo. Kumbaga, kung ano yung magiging niya sa'yo, feedback niya sa'yo or advice niya sa'yo, i-ano mo lang kasi hindi naman mag-a-advise sa'yo yan kung ayaw ka niya mag-grow. Yun. Yun yung inano ko. Ako, ang pinaka natutunan ko, yung mag-asawa ng maaga. Sorry. Charot lang. Para bang? Para bang? Hindi. Pinaka natutunan ko, makisama. Tama. Super Yun, number one. makisama lang talaga. Sa banda kasi, dati, siguro kaya maganda yung flow ng banda before. Kasi ang ganda ng pamamalakad. So, kasi ako hanggang ngayon, hanggat kaya ko, nagsusupport talaga ako. Kasi love ko talaga ang banda 14. So, siguro, yun, yung magandang pamamalakad, always pakikisama, yun lang. Yun yung pinakadalawang importante na dapat magstay sa banda. Pakikisama, tsaka disiplina. Kasi may mga solid na miyembro. Kaya tatagal talaga yung banda ng ilang taon. 114? Tama? Wala na 12. 12. In advance ko na. Ayun, sa pagmamahal ng mga naiwang anak ng owner, kumbaga nakastick pa rin sila dun sa mga tauhan nila na kailangan nilang keep. Nag-expect ako ng more love sa each member ng banda. I-love nila yung banda 14 na parang family nila. Oo. Doon lang naman yan mag-i-start para Kaya ko- tumagal. tumagal, mas lalo pang humaba, magkaroon tayo ng maraming celebration. Kasi yung ayun nga, ulit natin sa owner, sa mga anak. Hindi nila kami tinrato na iba. Especially, na tutulog kami kila Tita Baby. Kumbaga, nandun sa punto na inano kaming parang sariling anak. Nagkaanak na ako, nagkaroon ako ng panganay. Talagang ang tawag ni Tita Baby doon, apo. Apo ko yan. Kumbaga, kasi kamukha ko siya. Ganun siya. Kumbaga, naramdaman ko yung pagmamahal nila na tinuring nila akong
parang sariling, sako sa pamilya nila na, para na nila akong anak. Kasi yung care nila sa akin, sa amin, pag kami nagkakasakit, lot, ganito, bumili kayo ng gamot nyo, ganito yan, si Tito Boy, lalo na, magagalit yan kapag hindi mo minamahal yung sarili. Yun. Ako din, family. Mm. From kalatita baby talaga hanggang sa pinakabunsong anak, kalaje, sobrang grateful ako kung paano nila ako tinatrato ng maayos, alam mo yan, parang never nila ako tinatrato ng, uy, galing yan ng ibang banda, or, uy, bago yan, or ganito. Laging may concern. Ako din ganun, family. Naramdaman ko yun sa kanila kasi nga, hindi kami tinuring na iba. Especially yan kay Aba, kila Tita Baby, yung mga ganun. Kumbaga kahit sobrang tagal na naming wala sa banda, mapipil mo pa rin yung talagang hindi ka maiilang kapag nagkita ulit kayo, yung mga ganun. Kahit naman sa lahat, si Kuya Alan, si Je, si Kuya Nono, ganun. Shoutout sa iyo, Kuya Nono. 112 anniversary. Practice ko. Okay. Happy 112th anniversary! Happy 112th anniversary, Banda 14. We love you, guys.